Share ko lang po ang aking version ng nilupak na kasaba or kamoting kahoy with niyog na toppings. Kakaiba ito. So, dahil marami po akong niyog, dahil sa nakaraang video ko ay sabi ko ay pasalubong ng aking balae, kaya naisipan kong magluto o gumawa ng isang masarap na merienda. Kaya ito, nagpakayod ako ng niyog dahil nga marami kaming niyog. So ayan, kinayod na yung niyog, talagang fresh siya. Tapos kasi meron akong kamoting kahoy o kasaba. Ito, ang gagawin muna natin ay babalatan. Naglagay muna ako ng yung papel para mas madaling malinis yung mga balat, nakasahod na siya sa papel. So ngayon po, samahan niyo po ako. Tayo ay gagawa ng simple and easy kasaba or nilupak na kasaba or kamoting kahoy sa Tagalog. Ayan, makikita po natin na talagang fresh siya dahil maputi pa po yung kanyang laman. So ganito po ako magbalat ng kasaba. Pinuputol ko yung magkabilang dulo, tapos hihiwain sa gitna para mas madali siyang balatan. Ayan, hilahin lang yung balat. Ayan, mabilis na siyang mabalatan. So, ayan, nabalatan natin lahat. Tapos, nahugasan na. Next naman ay bibiyakin natin sa gitna. At, pag-aapatin natin. Para mas madali siyang maluto. Ilalagay natin sa steamer. I-steam ko po siya para maluto, lumambot. So, ayan, ito na siya. Next naman ay isasalang na natin sa kalan. So, ayan, pakuluan natin hanggang sa siya ay maluto para madali na siyang i-mash pag malambot na. So, ayan, i-check natin. Kuha tayo ng tinidor at tusukin natin kung malambot na. So, ayan, malambot na. Kaya siya ay luto na. Pwede na nating hanguin. So, ayan, umpisahan ko ng i-mash or ika-crush yung mga kasaba. So, kaya siya tinawag na nilupak. Ay, ito nga dahil nga ang paggawa nito ay ito nga, minamash siya or minamasa. Doon nga pala sa gitna ng kamote, ayan, yung parang matigas na kahoy. Yun, aalisin po natin yun dahil yun ay medyo matigas. Pwede rin gumamit dito ng gadgaran, kudkuran. Pero ako, dahil gusto kong mas madali akong makagawa, dito na gamit ko yung aking kamay. Dahil nga tayo naman ay iba-iba ang ating pamamaraan sa ating pagluluto. So, meron nga pala akong ginamit na butter. Tutunawin ko lang ito dito sa llanera. Ito ay ating ilalagay dito sa ating kasaba. So, ayan, nilagay ko sa mahinang apoy yung llanera para tunawin yung butter. Ito ang ating ilalagay sa ating nilupak na kasaba. Mag-a-add din tayo ng sugar. Konti lang yung nilagay kong sugar dahil nga ayaw namin ng matamis. Instead na maglagay ako ng condensed milk, ang nilagay ko na lang ay low-fat milk, fresh milk. Pwede rin naman condensed, pero sabi ko nga iwas kami sa matamis.
kaya yung fresh milk na low fat ang aking inilagay. Then, eto na, i-add na natin yung tinunaw na butter. Ayan. After nan, ay i-mix na natin. So, ayan, after mailagay yung mga ibang ingredients, i-mix na natin siya. Gamitan ko muna siya ng ito, yung malaking spoon. Tapos, after nito, ay imamasa ko na lang gamit ang aking kamay na naglagay lang ako ng plastic gloves. Ayan, mamasahin ko na lang siya na para tayo nagmamasa na at gagawa tayo ng tinapay. Ganun yung ginawa ko dito. So, ayan. Okay naman siya. So, ayan, namasa ko na at na-mix na yung mga ingredients na nilagay natin. So, after nating mamasa, ililipat na natin dito sa paglalagyan niya na bandihado. So, lalagyan ko muna or babrasan ko siya nung ating melted na butter para hindi dumikit yung ating ginawang minasang kasaba. So, nalagyan na ng melted butter, isasali na natin yung ating namasang kasaba, tsaka natin, ayan, i-ayos na natin sa bandehado. Ayan. Pipipiin ko ng itong spoon na malaki. So, ayan, ganyan lang kasimple ang aking nilupak na kasaba. Ayan, okay na siya, flat na siya. So, napaka-easy, napaka-simpleng gawin. Hindi ko na po ito ginamitan ng almirez. So, ayan, kung ikakat ko na siya sa pa-square. Ayan, kagaya niyang nakikita nyo. Kahit naman gaano siya kalaki, ay pwede naman dahil ito ay sa bahay lang naman, homemade. Pang merienda lang natin, pangkain lang. Kaya kahit gaano siya kalalaki ay pwede naman. So, ayan, after nating ma-slice, lalagyan na natin ng toppings. Ito ay ang kinayod na niyog. Ayan, ilalagay natin dyan sa ibabaw. Itong akin nga palang ginawa ay matabang lang siya. Hindi siya talaga yung matamis na kagaya ng ating natitikman na yung binibiling mga kasaba. So, nasa sa atin naman kung pwede nating dagdagan yung mga ingredients, yung gatas, yung asukal, pwede naman natin yung dagdagan. Depende na rin sa ating panlasa. So, ayan, tapos na ang ating simple and easy nilupak na kasaba. So, ayan, tikman na po natin. Tamang-tama po ito sa pangmerienda. Pwede rin pang almusal. Mas masarap ito kabagay kapag meron tayong kape. Ito nga pala yung mug na bigay ni Mama Donna. Yan yung mug na yan. Siya may bigay niyan. Ayan, kape na po tayo at kain na po tayo ng nilupak na kasaba. So, ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na to, sa mga tumambay, sa mga silent viewers, sa mga viewers po. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal.